Ay, sabi, galing daw sa nakaw pagkain ko. Ay, hindi. Kanino naman ako magnanakaw? Oh, di ba? Ang bobo mo naman. Marami ng CCTV ngayon, mahirap na magnakaw. At matatalino na mga tao ngayon, mahirap na rin mang-scam. Unless hacker ka, na scammer, o kaya isa kang swindler na nagmo-moonlighting as the food guru. Di ba? Madali magkapera niya. Sa akin, mahirap. Uy, paano? Ang hirap. Paano pa ako mang-i-scam? Paglaya ko nga, wala na ako ma-scam. Di ba? Ibig sabihin, kung nakakulong ako nung nang-i-scam ako ba? Ibig sabihin, nung lumaya ako, wala na. Parang ganon. Yun ang gusto nyo palabasin. Bobo, tanga. Paano naman ako magnanakaw? Daming CCTV ngayon, mahirap magnakaw. Pero ang totoo, gunggong yan. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutunghayan ang the biggest sinungaling sa balat ng social media, mga kahombre ko. Ang taong harap-harapan kang pagsisinungalingan, yes, face to face, mga kahombre ko, mata sa mata, napakasinungaling hong talaga. Puro kasinungalingan din na nung sinasabi niya. Wala namang katotohanan, maniniwala pa kayo dyan. Di ba? The biggest gumagamit ng peking relos. Ang taong napakakapal ng muka. Norman, okay lang naman na iyabang mo ang kaya mo lang iyabang sa buhay mo, ang afford mo lang. Hindi mo na kailangan gumawa ng mga ganyang kasinungalingan para lang ma-uplift na ikaw ay talagang bilyonaryo because you are not. I-lifestyle check ka pa lang, matatawa na yung mga tao sa'yo. Alam mo yon, hindi ka bilyonaryo, isa kang dukha. Isa kang patay gutom. Real talk yun, Norman. The biggest laruan sa social media, mga kahombre ko. Norman, gusgusin, palakpakan sa ilong ang putang inang yan. San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Sa mga hindi nakasubaybay, meron na ho tayo 67 na videos ukol kay Norman Gusgusin, mga kahombre ko. At ayon sa mga intelektual na kupal sa internet, sabay-sabay, na-miss ito ha, ito daw ay gatas, nagatas, 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 mga kahombre ko. And yes, this month is looking very clear that we will be making millions. Paldo! Sabi nga ni Makagatas, gatas na gatas. Sa last video natin ay nagkaroon ho tayo ng isang panayam sa isang mami ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko ha. Umattend ho tayo ng hearing sa Parañaque. As usual, wala na naman lumutang na makagago. Well, uulitin ko lang po mga kahombre ko kahit pa ulit-ulit na tayo dito para lang maklarify sa inyo kasi mahalaga rin ho ito para sa awareness nyo. Kapag ikaw ang nagkaso o nag-complaint and nandun pa lang kayo sa preliminary investigation 1 tas preliminary investigation 2, it's okay kung hindi ka pupunta as long as meron kang abogado. Yung preliminary investigation, mga kahombre ko, that is only needed sa first prelims mo, ibibigay sa'yo yung complaint affidavit ng kalaban mo. Pangalawang prelims mo, ibibigay mo yung sagot mo sa complaint affidavit na natanggap mo. Pagkatapos nun, mga kahombre ko, resolution na yon. So, bakit ako pupunta dyan, Norman? At dyan mo ibabase ang katapangan ko? Ilang beses mo nga akong ginost? 2 beses. Hindi ka pumunta kasi duwag ka. Duwag na duwag ka, Norman. Wala ka sa hulog, Norman. Duwag! Nandito ang bayag. Lagi, mga kahombre ko. Kapag ikaw ay may lehitimo na pambayad sa abogado, hindi ka pupunta dyan.
Hindi naman tayo tulad ni Norma na nagkukunwaring may pera, tas at the end of the day, siya mismo ang lumalakad sa kanyang problema. Mag-isa. Imagine niyo yan, mga kahombre ko. Pati pagpapanotaryo, siya rin ho nagpapanotaryo sa sarili niya. Imagine niyo, nagbibigay ng counter affidavit siya. Normal naman. Akala ko ba may mga abogado ka? Bakit hindi silang pagalawin mo? Tas sasabihin mo, ikaw ay masipag at matyagang tao? Iyon ang pagkakamali mo, uhuging vlogger. Oo, bakit? Ako, matyaga, masigasig. Oo. Malamang kailangan mo talagang maging matyaga sa part na to. Kasi ikaw ang gumusto nito, pinagbigyan kita, wasak ka ngayon. Oo. Akala ko ba gustong-gusto mong kasuhan? Bakit ang nangyayari? Ang siste ngayon, parang hirap na hirap ka na. Di ba ikaw may gusto nito? Sinimulan mo ko, wawakasan kita. As in, wawakasan kita. Maghihirap ka. Uubusin ko lahat kung ano meron ka. Sisiguraduhin ko, mauubos lahat ng meron ka, hindi ka pa makakalaya. Pauulan ang kita. Umuulan na. Ngayon, pag nagsimula na tayo mag-hearing, kada mag-hearing tayo, may panibago kong kasong ipapahil sa'yo para hindi matapos. Mahabaan tayo ngayon ng PC. Eventually, makukulong ka. Kada mag-hearing tayo, may panibagong kaso ko isasampa. Hindi ko tatapusin ang away natin na to hanggang sa magpatiwakal ka na. Para sa akin, before, it was just all internet. Ngayon na binigay ko, gusto mo, parang hirap na hirap ka. Ano? Ubos na ubos, ano? Ikaw ang pigang-piga kasi marami pa nag-aabang sa'yo. Papatungan ko pa yan, Norman. Ukinam, pauulanan kita. At umuulan talaga. Bagyo talaga. Kasi nga, walang hiya kang nilalang. Hindi ito matatapos hanggat hindi ka nagpapahoyong mag-isa. Kasi kailangan mong pagbayaran lahat ng kasalanan mo, Norman. Kitang-kita na yan sa buong internet. Hindi na natin kailangan magkwentuhan o mag-usap dito. Everybody sees this very clearly, Norman. Very, very clearly. At tayo po, ako po ay nakaranas ngayon ng pangaharas diyan sa Parañaque. Utos yan ni Makagago. Siyempre nga naman, politiko yung pamilya niya dyan eh. So, tayo ay nakaranas ng pangaharas paglabas natin. Paano naman ako mag-uutos, Norman? Ha? At kailan ko ulit, nasaan ang patunay mo na sinabi, ha? Na ako ay may politikong biyenan, which paulit-ulit mong sinasabi na iniyabang ko, nasaan na yon, Norman? Oo, di ba? Casper, ano sinasabi ni Makagago? Kanya daw ang? Oo, pinagmamalaki niya na yung biyanan daw niya, politician. Oo. Politician daw yung biyanan niya. Sabi niya na, hindi naman tayo. Oo. Even yung mga stupido mong researcher, di ba? Kuno, bakit hindi mailabas yan? Ikaw pa ba, Norman? Diyos ko, may makita ka lang na tao o pangalan na against sa'yo, talagang ipopost mo pa sa internet. Ipapakita mo yan sa video mo, ganyan kang kalapastangan at kawalang hiya, di ba, na tao? Oh, isipin mo, yung taong pribado, kung saan nakapangalan ng aking challenger, ay bilanggit mo. Ang may-ari ng challenger na si Lopez. Na taga. Tas lately, mga kahombre ko, nito lang, ipinakita niya straight sa video ang muka ng Vice President ng Cagayan University. Ito po ang itsura niya. Yung pumirma doon sa nagsasabing ako daw ay fraudulent and scam. Oh, so makikita nyo, mga kahombre ko, na kung lehitimo ho itong may hawak, no, na patunay, ay malamang 3 buwan niya hong iko-content yan. Eh, kaso wala. Kaya wala, mga kahombre ko. Pag walang pinakita yan, ibig sabihin, wala akong patunay yan. Or else, kahit may patunay, pag hindi edited, ang ipapakita niyan, kabulastugan, kasinungalingan.
Ganyan si Norman, mga kahombre ko. Ayan si Norman, di ba? Norman, kailangan mong ilabas yung video na yan. Kasi kasama yan sa 700 pages kong complaint sa'yo next week. Grabe yan, Norman. Legit yan. Kailangan mong hanapin lahat ng mga sinabi mong kabalbalan at kasinungalingan. Kailangan mong balikan lahat yan kasi sa 700 pages ko, andun lahat ng reklamo. Yari ka. Humanap ka ngayon ng mga pang-counter mo dyan. Kasi mahihirapan ka. Yayariin talaga kita, Norman. At dito, mga kahombre ko. So yon mga kahombre ko, alam niyo naman siguro kung ano ang sitwasyon no ng mga OFW kung saan sa tuwing ikaw ay magpapadala, hassle na nga dahil sa oras, pero ang pinakamatindi pa dyan, ang taas pa ng ikinakalta sa'yo sa bawat transaction na ginagawa mo. Buti na lang talaga ay merong tap send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito, mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre, mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang hinihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. At tayo po, ako po ay nakaranas ngayon ng pangaharas diyan sa Paranaque. Utos yan ni Makagago. Paanong nangharas? So pag sa'yo ginawa yung ginagawa mo sa ibang tao, tulad sa magulang ko, Putang ina mo, puki ng nanay mo, kaputaputahan ng ina mo, puta nanay mo, kaputaputahan ng ina mo, kaputaputahan ng nanay mo, putang ina nanay mo. O, di ba? As sakit, no? Di ba, Makagago, di ka ba nahihiya sa pamilya mo? Lalo na sa mga magulang mo? Di ka ba nahihiya? Nagkaroon sila ng anak na walang bayag na katulad mo? O yung mga magulang ni Makagago, hindi ho ba kayo nahihiya sa anak nyo? Yung anak nyo, puro bunganga ang dala, pero ang bayag gagabalat, balat lang nga natitira. tulad sa misis ko, Lopez ang asawa. Ipalo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. Isang gago na asawa, Lopez? Gusto mo, paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Lopez ka pa, dalala ba? Tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa mukha yan eh. okay lang yon? Hindi harassment yon, no, Norman? Hindi, no? Pero pag sa'yo ginawa, harassment yun. Jimboy. May dala ba kayong motor? Tricycle, dala mo. Boss, Boss, ang pangit ko pala sa personal? Ang pangit ko pala sa personal? oh, Akala ko swapo ka? ito yung mahilig magamon na suntukan eh. Ligas tayo. Labas! Tara, labas ka dyan, boss! Tayo. Ayaw mo matapaka sa online ka lang pala. Halika. Tayo. Mo. Talagang utak mo, walang utak mo, laman tae, literal, ha, mga kahombre ko. Yan ho talaga yung makakapagpa-tansya sa inyo. Kung saang libelo ba talaga lumilebel ang utak ng tao na ito. Kakaiba, mga kahombre ko. And I know, nakokonti pa lang ang minuto lumilipas. Bad trip na naman kayo. Kahit ako, mga kahombre ko, kasi hindi ko na rin alam, no, kung ano bang klase ng tao ito. Ayan na po, si Kulaong! Ayan na, Kulaong! Hoy, Kulaong! Hoy, Kulaong! Bakit mo? Kulaong! Kulaong! This guy is the real and the living example of deception. Iyo. Sa susunod, Makagago, pag magpapadala ka ng tao, padalin mo na agad ng baril, hindi video. Halatang puro katarataduhan. Di ba? Sa susunod, pag nag-utos ka, Makagago,
Padalan mo na agad ng baril, hindi video. Norman naman, sa tingin mo ba kakagat kami sa matapang ka, di ba? Tukan mo nga sa ulo? Sino naman bata ang kakagat sa kabulastugan mo? Norman naman. Sa korte at legal lang tayo. Ayoko ng ganyan. Kasi imaginein mo, nasa public tayo. Di ba? May mangyari sa'yo, may mangyari sa akin. Automatically, tayo mapagbibintangan. Di ba? Bakit mo naman ako tuturuan ng mga pangkriminal na gawain? Ikaw na lang ang gumawa niyan. Di ba? Kasi sabi mo marami kang connection, di ba? Saan siya pupunta? Sa dami ng koneksyon ko. Nako? Sa dami ng koneksyon ko, alangan namang manatili siya dyan sa laya. Akala mo ha? Tangina, I can pull the string, tarantado. Oh, bakit hanggang ngayon, ang question ko, mga kahombre ko, pati para na rin sa mga naduduwag kay Norman, bakit hanggang ngayon wala ka maipakitang koneksyon? Mga koneksyon mo, isinusuka ka. Yung mga koneksyon na inihayabang mo, isinusuka ka, hindi ka raw kilala. Wala kang koneksyon. It's over. Tapos na ang maliligayang araw mo, Norman. Kasi habang tumatagal, palalim ng palalim ng palalim ang paghukay mo sa sarili mong puntod. Napakasimple lang yan, Norman. Magpapakulong ka lang sa hoyo. At papakita mo lang na after few years, pag nakalabas ka na, sasabihin mo lang na yes, nagbago na ako. Then maybe, pwede kang bigyan ng susunod na pagkakataon ng fans mo kung meron man, di ba? At ng mga tao. Pero kung continuous mo lang na gagawin yung mga ginagawa mong kabulastugan, ay malamang, Norman, wala talagang maniniwala sa'yo. Instead, tatarantaduhin at gagaguhin ka pa ng paulit-ulit. Kasi wala na to. Your name is finished. Wala na. Yung sinasabi mong pandemic hero, wala na yon, Norman. Yung binuo mong mundong yon, wala na yon. Isa ka lang kakaining itik. Ang pinagtatatakot, yung mga kakaining itik. Kasi kahit kailan, Norman, hindi mo kinayaman ang pagtalon-talon ng hotel mag-isa. Mag-uutos ka pa, matanda pa yung isa. Makapaghamon at tapang-tapang para naman bubuga. Nung inambaan ng bodyguard ko, atras naman. Paanong matanda yung isa na sinasabi mo? Well, sabihin na natin na matanda yung isa. Na inambahan ng bodyguard mo, tas umatras, i-play nga natin yung katotohanan na video, yung totoong nangyari. Boss, boss, ang pangit mo pala sa personal? Ang pangit mo pala sa personal? Akala ko bago ka? Oh, labas, tara, labas kita mo. Kala ko matapang ka, sa online ka lang pala matapang eh. Nasaan dyan ang inambahan? Imaginein mo, Norman, nasa loob ka na ng karo mo, binibidyohan pa rin yung loob na sasakyan mo. Nasaan dyan ang inambahan at napaatras? Napakasinungaling mo magkwento. Alam mo ba, Norman, na umabot na yung views sa kahihiyan mo na yan, sa pagkaduwag mo na yan? Maybe around 10 to 20 million views na yan, Norman. 20 million na tao nakapanood kung gaano ka kaduwag, and yet, itinatanggi mo pa rin yung kaduwagan mo. Wala na talaga to. So makikita natin dito, mga kahombre ko, na hindi umatras yung tao na nag-video sa kanya. Instead, siya po ang umatras at napaupo at nagmukhang estatwa. Solid, Norman! Nakakahiya, no? Di bale, na-picture naman yung tatlong pagmamukha niyong pangit. Malay mo, sa ibang lugar, makita kayo ng bodyguard ko, kilitiin kayo. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Di ba? Malay mo, magkita tayo sa ibang panahon, sa ibang lugar. O, di ba? Mabati kita, oy, kumusta ka? Di ba? Sus ko, Norman! Sa dinami-rami mong sinabihan ng tao na kikilitiin mo or whatsoever, siguro yung mundo mo sana napuno na ng comedy. Kasi walang yan, Norman, no? Paano mo naman? Lahat na lang gusto mong kilitiin at pangitiin. Ikaw tuloy ang nakiliti, natameme ka. Nagmukha kang anito.
Grabe, no? Ang saklap, Norman. Sinabihan ka, ang pangit mo pala sa personal. Totoo naman, pangit ka sa personal eh. Oh, akala ko ba papalag ka sa akin? Papalag ka kay Manny Pacquiao? Eh, doon nga sa sinasabi mong matanda, hindi ka nakapalag. Nasyak ka, no? Hindi ka makagalaw. Mga security kuno mong dinala, literal na hinugot mo lang somewhere. Bayaran mo lang yun ng isang araw lang, Norman. Halata. Kasi wala silang puso sa'yo. In fact, tinatawanan lang nila yung tao na humabol sa'yo. May dala ba kayong motor? Tricycle, dala mo. Wala ngang ginawa, oh. Binuksan ulit yung pinto, tapos dinuduro-duro ka ng cellphone. Walang ginawa yung security mo. Paano? Ang bayad mo lang, 500. Pero kahit 10,000 bigay mo, Norman, hindi pa rin. Kasi kahit magkano, di ba, hindi mo mababayaran ang isang loyalty ng tao, Norman. Malabo ka dyan? Oo. Oo. Pausin! Takot ka wala! Di ba? Ha? Nagsasalita ka lang pag na-enter na kayo? Ha? Huwag mong pansinin yan. Ay, wala. Duwag! Wala namang harm yan kasi ang dala lang yan is ano, Makita ka naman ang dala lang yan is cellphone. Yung ulo ngayon, oh. Cellphone lang ang dala niyan. Tanggalin mo cellphone mo, aabutin ka. Di ba? Yung bobo! Tanggalin mo cellphone mo. Tanggalin mo cellphone mo. Uy! Di ba? Eh mga kamag-anak na yan yan. Wala namang bearing yan eh. Sampal, wala pala. Ang bearing niya, puro kwento. Oh. After ng lahat ng kaasbagan at kayabangan niya, makikita ho natin dito ang very familiar na reaction niya, mga kahombre ko. Itong reaction na to, yung namimiss na natin na reaction niya. Ito yung reaction niya nung nalaman niya na nandun ako sa village niya. Ba't di ka sumunod dito? Kung talagang may tira ka, sumunod ka sa akin. Takot lang yan, nakita mo na. Ha? Takot lang yan, sir. Alam niyo naman yung paglilibo, ano, may iwas tayo sa ano, may iwas tayo sa kaso. May iwas tayo sa gulo. Kaya mapansin lang yan, hayaan na yan sila. Ayop na yan, no? Ang galing. Ipagdikit mo yung mukha! Ngunit sa pangalawang pagkakataon, makikita ho natin dito na natulala at nag-lock rin ang jaw ni Norman Kusgusi. At Norman, akala ko ba natakot o naduwag yung matandang yun sa'yo, di ba? Nagsisigaw ka pa nga, umakto-akto ka pa, inilabas mo pa yung mukha mo sa bintana. And then, hinabol ka. Tapos, natakot ka na naman. Isa ka malaking duwag, Norman. Marami tayo sa 24. Oo. As in, saksakan ng dami. Oo. Isasama ko na. Oo, lahat. Nabastos na ako eh. Di ba? Sasama ko na. Oo. Pagdating sa baba, pag may umakma, sampalin nyo agad. Ganun agad. Siguraduhin mo na totoo yung sinasabi mong matapang ka. Kasi pupunta ako dyan, Norman. Magkikita na tayo, Norman. Kung pupunta ka, hindi ka maduduwag. Gusto mo, 1,000 pa ang isama mo. Hindi ako natatakot. Kukumprontahin pa rin kita. Naniniwala ako na hindi ka pagtatanggol ng mga tao sa paligid mo. Kasi kapag isa sa mga tao mo ang nanakit sa akin, makikita mo. Kaya, kung ako sa inyo, sa mga future na tao nito sa February 24, kapag lalapitan ko si Norman, lumayo ka. Kasi baka madamay ka. Be careful. Mahalaga, sinabihan ko na kayo. In good faith. Nagpadala si Makagago ng troll, hindi naman tayo papatol sa ganun eh. Siyempre, ano tayo eh, celebrity tayong tao, kaya hindi tayo papatol. No!
Norman naman, papaano ka naging celebrity? Binabastos-bastos ka lang. At hindi ka kailanman magiging celebrity. Kasi ikaw ay isang influencer. Galing mismo sa'yo. Social media vlog is parang pelikula lang yan eh. Wag influencer ako, parang pelikula lang. Entertainment, oh. So, Influencer ka lang, hindi ka celebrity. Alam mo ba kung ano yung celebrity status? Yung respetado at sobrang sikat. Example, Daniel Padilla. Yun ang celebrity. Kahit anong gawin mo sa buhay mo, hindi ka magiging celebrity kailanman. Kasi isa kang disrespected na influencer lang. Na kahit pa magrepent, hindi na makakabangon pa. Yan ang totoo. Oo! Alam mo, Norman, sa lahat naman ng action, sa lahat naman ng salita, lagi kang may sagot eh. Ngayon naman, ang sinasabi mo, dapat pinalo. pero kanina, dapat pinalo mo sa sakyan ko. Kahit nakabukas ang camera, may kalalagyan ka na nun. Oo. Pinalo mo na yung sasakyan ko eh. Di ba? Kung pinalo yan, sasabi mo, dapat sinaktan ka. Kung sinaktan ka lang, sasabi mo, okay lang yan, di naman ako papatol dyan. Alam mo yon, lagi ka na lang may excuses, so it doesn't matter. Kaya itong salita mo na to just doesn't make any sense. Kasi kahit ginawa na yan sa'yo, pag ginawa na yan sa'yo, iba naman ang sasabihin mo. Yung totoo, Norman, ay isa at kitang-kita ng mga tao yon, ng halos 20 to 30 million na taong nakapanood sa kahihiyan at kaduwagan mo. Isa kang malaking sinungaling at duwag. Tapos, yun na yun. Yun na yun. Di ba? At sa mga pinapakita mo ngayon, kung kumakain ka, pineflex mo yung mga mumurahin lang naman din ang mga pagkain, ano? Talagang literal na ikay patay gutom at hampas lupa. Literal, man. Kasi alam mo kung bakit, Norman? Kahit sinong tao dito sa Pilipinas, kayang i-afford yung kinakain mo. Beef lang yan. Hipon lang yan, Norman. Anong akala mo? Yung ibang tao hindi kayang kainin yung kinakain mo? Sino ka ba? Ha? Kahit nga yung kinakain ng presidente, kaya kong kainin. Kayang kainin ng kahit na sino. Ang pagkain, Norman, wala lang yan. Kasi makakain at makakain natin yan. Ang respeto, ayun. Pamilyang nagmamahal sa'yo ng totoo. Yun. Yun talaga. Yun, wala yun, Norman. Wala talaga. Kahiya-hiya ka talaga yan. Oo. Kahiya-hiya ka talaga yan. Oo. Ikaw ba naman, 50 anyos ka na, wala nagmamahal sa'yo kahit sino. Mga anak mo nga, kinakahiya ka na. Imaginein mo, Norman, sa school nila, anong mabibil ng anak mo? Alam mo, Norman, ibinabalik ko lang yung sinabi mo sa akin. Di ka ba nahihiya sa anak mo? Baka mapanood ng anak mo tong video ko. Ay, yung tatay ko walang bayag, naduwag. O, di ba? Di ba? Hindi ka ba nahihiya na baka mapanood ng anak mo, Papa? May mama sa video, minumura ka, wala ka daw bayag, gagabalat daw yung bayag mo, wala ka daw magawa. Basta, Norman, ang pinakamahalaga sa akin, sa 24, talagang meron kang papatunayan, ha? Kasi kung hindi, wala na talaga to. Wasak na wasak ka naman eh. Pero grabe na yan, grabe. Diba? Kasi kanina, hindi tayo pwedeng magpakita ng aggression. Naka-video tayo, sasabihin, walang hiya talaga si FLM, nanapak. Ano to? Diba? Hindi ganon. Pero kung self-defense, kung nagpakita kayo ng aggression, sa self-depensa kami. O di sana, nagkakape na sana tayo mamayang gabi at saka may pandesal pa. May Skyflix, may biskwit at kape na sana dyan sa mga bahay niyo. Norma naman, hindi mo na kailangan maghintay pa, no? O magpakita pa ng aggression. Kasi kahit ano pang gawin mong aksyon ngayon, lahat na yan puro kabulastugan at kamalian. Alam mo kung bakit? Kasi ginawa mo na yan. Mas kademonyohan pa nga yung ginawa mo. Mga matatanda, binudul-budol mo, mga OFW. Magulang ko na walang kinalaman na matatanda na. Tinatarantado mo. Pamilya ko, tinatarantado mo. Ang tagal naman, gusto mo, pagsasampalin ko pa yung pamilya ni Ogag eh. Malamang babanatang kanyan pabalik, Norman. Anong akala mo? Tulad lang ng mga usual mo na nakalaban sa internet? Gusto mo araw-araw trash talk at araw-araw silang mag-file ng kaso sa'yo? Wala namang problema yun eh. Ikaw lang naman na may problema kasi wala kang pera.
Real talk lang, ha? So, ganun na lang yung gagawin lang. Nga pala, makagago, oh. This is the life of luxury, oh. Kita mo yung kama ko, makagago. Super king size bed dyan. Oh. Nakita mo? May isang kwarto pa ron, oh. Ayun, oh, may pintuan pa, dalawa kaliwat kanan. Di ba? So, andito lang ako sa kwarto ko, may isang kwarto pa ron. Oh, eto ako, life of luxury, oh. Oh, pakita ko sa iyo, what is life of luxury? Ito, oh. Oh. Oh, ito life of luxury, oh. Oh, nakita mo yung kama ko? Oh, kita mo yung kama ko? 2 meters by 3 meters. Oh, super king size bed. Oh, ikaw, meron? Norman naman. Pati ba naman yung kama, ife-flex mo? Walang iya ka? Ganyan ka na bang kahampas lupa? Kama lang ipe-flex mo? Putrages, kahit nga sa sofa lang ako matulog, wala akong pakialam. Mas pipiliin kong matulog sa sofa kasi maganda ang buhay ko. Mahal ako ng pamilya ko, may maayos akong asawa, at buo ang aking pamilya. Kahit matulog kami sa sofa lang, putrages, mas masaya yon, Norman. Kaysa natutulog ka sa sinasabi mong luxurious na super king size bed, tas mag-isa ka lang. At hindi lang yun, mga kahombre ko, rental ka lang per day. Nasaan ang maganda dyan, Norman? Ayun na ba talaga maganda sa'yo? Alam mo, halatang taga-bundok ka nga. Kasi walang iya ka. Napakaliit na bagay lang, ginagawa mong malaki. Grabe, ganyang kama lang, ipineplex mo. Ano naman ka-flex-flex dyan? Eh, pare-parehas lang naman tayo nakakatulog. To tell you the truth, Norman, kahit yung mga tao, kunwari, sa palengke na nagtatrabaho, na natutulog lang sa bench, sa upuan, baka nga mas maganda patulog nun sa iyo eh. Kasi mas tahimik ang buhay nun. Alam nun na bukas magtatrabaho ulit siya, kikita siya, kakain siya, at magbibigay siya ng tulong sa nanay at tatay at mga kapatid niya. He's working for them. Tama? So makakatulog yan 8 hours. Eh ikaw, nasa ganyan kakunong tinutulugan, pero ang tanong, nakakatulog ka ba? Kasi tingnan niyo ang itsura niya, mga kahombre ko. Yan ba ang itsura ng nakakatulog, mga kahombre ko? Putrages, mas pipiliin ko matulog sa bench ng palengke. At least nakakatulog ako ng maganda. Diba? Sa'yo na yan, Norman! Sa amin ang katahimikan. Sa'yo na lahat ng yaman sa mundo. Sa amin ang katahimikan. Mas maganda yon, Norman. Because that is life. Sabi niya, suntukan tayo, puro ka forma. Pwede ba yun? Ba't yung pinatay camera mo? Sinigawan siya ng bodyguard ko. Kung matapang ka, pukulin mo yung sasakyan. Pukul lang. Kahit ano ipumukul mo. Yun na, makikita mo na hinahanap mo sana ron. Di ba? Napakasinungaling kasi ito ho talaga nangyari, mga kahombre ko. Yung mga kasama niyang mga tropa, mga kahombre ko, wala namang ginawa, tahimik lang. Boss, ipakita mo yung 3 kupel. Wag, hindi natin ilalabas yung mukha nila rito. Alam mo kung bakit? Ako public figure ako, pribado sila. Ngunit, okay, pero meron na tayong kopya ng 3 pagmumukha nilang pangit. Sus, Norman! Kung tunay kang may hawak, malamang sana inilabas mo na yan. Alam mo yon, Norman? Malamang inilabas mo na yan straight away kung totoong may hawak ka. Diyos ko, ginawa mo na nga yan dati. Talagang ipapangalandakan mo yan kasi sa tingin mo, superior ka na sa lagay na yan. Ang hindi mo alam, nagmumukha kang superior sa kaob-oban mo. Pero sabi ko nga, ang pag-iwas, hindi yan kaduwagan ni minsan. Nirespeto ko lang ang korte at nirespeto ko lang ang pamahalaang lungsod ng Parañaque. Kaya hindi ako gumawa ng anumang ikasisira doon. Ang tawag doon, etiquette decorum. Galing tayo sa korte. So, nandun tayo sa vicinity ng Parañaque City Hall. I have to respect the court. I have to prove them that I have etiquette decorum. Ah, ganon. Etiquette decorum. Etiquette decorum ba to? Bali, 5:30 pa po yung open ng ating. Di ba 24 hours to? Bali, hanggang 2 a.m. na lang po yung dining namin. Pero pwede naman kayo mag-dining sa 9 noodles eh. Tapos 5:30 ito, start na po. Bakit 5:30 pa? Matutulog na ako, kakain pa ako. Di ba 24 hours to? Pero hindi po kami 24 hours.
Yung kitchen po kasi natin ngayon is nag-intensive fumigation kaya hindi pa po sila naayos. O, anong gagawin ko? Ayun po. Pwede po sana yung noodle kung gusto po nila. O, akin na yung order. Doon po sana yung noodle po. Saan yun? Dito lang po. Sa may... Ginsa po. Sa gaming. Naku, hindi ako pwede dyan sa gaming. Tapos na ako ng gaming eh. Ayoko na ng gaming. Hindi po po sa bagong bukas yun, sir. Opo, yun po kasi yung open natin ng 24 hours po ngayon. Pwede na yan, alas 5 na eh. Pwede na, ako naman yun nandito eh. Pwede na ako pahirapan. Pagod na ako eh. 5 minutes na. Ano po, 13 minutes pa po kasi 5:30 po. Yun po yung sabi nila siya. Yun na nga, sabi mo si Sir Francis naman kamo yan. Sabi mo, si Sir Francis naman kamo, hindi naman kamo iba-iba. Oo, pagod na rin ako. Sige, sabi mo na lang kay chef kung pwede natin sa Pahinga akong menu. Bakit tawagan nila yung video ko ah? Sino magte-take ng order ko? Thank you. Di ba meron kayo dito ano? I remember last year, umorder ako rito ng chicharong bulaklak. Wala na tayo nun, sir. Wala na ba? Yung hinahabol ko dito. Hindi na po available. Hindi na available. Anong meron? Dapat nagkasabuyan na lang tayo. Pero sige. Lechong kawali. Meron po tayo, sir. Gano'n siyang kalaki? I mean, for the all day natin, sir, for one person po. Oh, dalawang lechong kawali. Take my order. Dalawang lechong kawali. For the lechon kawali, sir, would you like it garlic rice po or just the plain rice po? Plain rice lang. Pareho na. Tapos bigyan mo ako ng beef bulalo soup. For the beef bulalo, sir, unfortunately, sir, not available po siya. Sa mga sinigang po yung meron tayo, like pork belly sinigang po. Kasi yung pork sinigang nyo, basta lang pork na nilaga, nilagyan lang ng ano, tama rin di. Hindi yung the old way. Anyway, sige. Pinakbet, dalawa. 2 orders sa pinaka. Anything else, sir? Hindi, teka muna. Hindi pa ako tapos. Etiquette decorum ba to? Pang ice tubig ka sa gripo. Wow. Makayayakanin. Diba? Anong etiquette decorum? Malamang hindi namin alam gawin yan kasi hindi kami kasing walang hiya mo. Yes, actually ikaw yung walang hiya, not us. At Norman, nako, dapat mapapatunayan mo yan, ha? Na ako at ang asawa ko nag-uto sa mga tao na yan. Kasi pag hindi, pasok to sa kaso. Kasi malicious intent to na ibinibigay mo sa amin ang isang bagay na masamang ginawa ng ibang tao. Publicly pa. Patunayan mo yan, ha? Kasama yan doon sa 700 pages. Exciting! Oo! Kanta! Kung kaya nilang mag-edit, mag-e-edit yan. Abay, inedit ang Peña Blanca. Saan ka naman nakakita, oh? Pakita ko sa inyo, ha? Tingnan nyo, inedit, oh. Talagang nakalagay, laki ng tarpaulin, kung makikita nyo, oh. Kaso, eto yung original. Kaso, ang nilagay nila dyan, lumang town hall. O, eto yung bagong town hall. Ayan, oh. O, ayan yung bagong town hall. Malabo sa sabaw ng pusit. Yung lumang town hall, maliit. 2 lang ang haligi. Yung bagong town hall, 3 na yung haligi. Tanga, inutil. Una sa lahat, mga kahombre ko, hindi naman ako nag-post niyan. At halata naman no, na AI. Sa bagay, 50 anyos na itong tolongges na to eh. Wala namang kaalam-alam to eh. AI yan, Norman. Ayan ang AI, ha? Hindi yung mga nakaraan. Hindi AI yon yung sinasabi mo. Alam mo, sa tingin ko, Norman, di mo rin alam kung ano ibig sabihin ng AI eh. Fake news yan, AI yan, tanga. Kasi, yung hindi AI, sasabihin mo AI. Yung AI, sasabihin mo hindi AI, kundi edited.
Anyway, mga kahobre ko, hindi ho ako nag-post niyan. Again, wala na namang patunay si Norman at iniimbento niya lang na kami ang may kagagawan niyan. Ngunit hindi, mga kahobre ko. Diyos ko. Anyway, Ba't di nila pinakita yung video? Yung sinagawan ko sila, binuksan ko yung bintana habang tumata. Halika, sumunod ka! Ba't di nila pinakita yung video? Bakit? Bakit? Kasi nga, takot sila. eh yun naman pala, edi ipapakita natin yung ibang angle. Ayan na po si Kulaong. Ayan na, Kulaong. Hoy, Kulaong! Hoy, Kulaong! Ang p*** mo! Umo! Kulaong! Kulaong! Kita mo na? Ayan ang totoo nangyari. Pagkasigaw mo, hinabol ka na duwag ka. Duwag ka pala, sinungaling na. Duwag pa. Oo. Dito ho, sa video na ito, mga kahombre ko, maririnig natin na galing mismo sa bunganga niya. May nagregalo. May nagregalo sa akin. Hindi isusuot natin. Wow. Nakakahiya na. Wala ka pala niyan eh. Oh. Oh, ayan serial number oh. Oh. Dali. Oh, ayan oh. Ayan serial number. Dali, kunin mo na. I-check mo. Fake yata. Oh, dali. Mga basher. Ngayon, mga kahombre ko, ngayon naman, ito naman ang sabi niya. Wala ako utang. Fully paid na ako. Sa akin garil ako oh. Oh, natubos ko na 2 milyon oh. Oh? Natutubos ko lang 2 milyon. Tanong mo. Ayan oh. Ayan oh. Natutubos ko lang 2 milyon ang tubos ko dyan. Bopol. Ano ba talagang totoo? Tinubos o binili o binigay? Ano ba? At anyway, meron hong post ang ating kaibigan na si Fo Genius, public service announcement. Mga kababayan, nananawagan po kami sa publiko. Baka may nakapulot po sa inyo ng maliit na cubic zirconia na nalaglag mula sa relo ni Norman Mangusin habang kumakain sa Yamazato Manila Resto kahapon. Oy, wow, grabe to mga kaumbre ko. At makikita ho natin dito kung magkano talaga ang tunay na halaga ng Rolex na suot ni Norman Gusgusid. Ayan, oh, $57. Papakita mo pa yung cereal, ha? Yan na nga yung cereal nung binebenta na yan ng mga peke. Ay, nako. At dito, mga kahombre ko, matutunghayan ho natin ang etiquette of decorum, mga kahombre ko, ayon kay Norman Gusgusid. Grabe ang tender oh. Yung tender ng beef oh. Makayayamanin. Ganun lang. So, napakaganda ho ng class talaga at talagang yung lifestyle niya ho ay halatang pang bilyonaryo. Di ba? Lap trip, di ba, mga kahombre ko? Di ba, sabi sa inyo eh, kahit pa paano, gumagaan-gaan. Kanina nakakainis, no? Puro kasinungalingan. At least ngayon, meron pa rin naman, pero lap trip, nakakahiya talaga sa part niya. Pansinin nyo. Kumikinis ang mukha ko, bumabata ako, kumigisig ako. Nabalik na sa akin yung relo ko, na 1 lako talaga naman to, na 1 lako kay Lorna, 2 milyon. Totoo naman. Fully paid na. Kaya tubos ko na nga. Kahit ano pa yan, kahit Bolex yan, basta ito, sinanla ko ng 2 milyon at tinubos ko ng 2 milyon. Finish. Paano fully paid mo na yung relo na yan, Norman? 2 milyong piso? Hindi kami naniniwala dyan. Paano naman kami maniniwala? Eh, wala kang pang abogado. Si Aba nga, oh, nangihingi sa'yo ng sahod. Di ba? Oh, ito yung usapan natin, 10. Oh, hindi, 10 lang. Oh, ito na yung sa'yo. Laya mo. Bakit?
Ikaw, araw-araw may allowance ka. Pwera pa yung sweldo. Ano? Ano yun? Bakit? Nakamungot ka pa sa mapa ng loob mo? Paano yun? Mga tao nga, hindi mo binabayaran mga tao mo. Magandang tanghali po. Ako po si Ian. Nananawagan na sana ay makuha kong aking natitira sahod kay FLM. Yun po ay para po sa pamilya. Ang dami mo mga taong tinotolongges hanggang ngayon. And yet, wala kang maibigay na kahit na ano. Puro ka lang yabang. Hindi totoo lahat yan, mga kaombre ko. Kasi kung totoo may 2 million pesos yan, ang unang gagawin yan, papalitan niya yung bulok niyang E150. Instead, makikita natin na pinapagawa niya pa ho sa tabing kalsada para lang meron siyang masakyan. Mayroon palang ganyang bilyonaryo, hindi ka sa maintain ng sasakyan. Hindi ka man lang pinupuntahan ng mga mekaniko mo, kuno. Sa mismong bahay mo, di ba? Home service. Usually, ganun kasi mga mayayaman, Norman. Alam mo yon? Ewan ko. Sa bagay, wala kang nga palang bahay. Oops! Wala kang pamilya. Oops! Wala nagmamahal sa'yo. So, paano? Di ba? Wala! Boss, can't I take out that? Wala ka naman eh. Hindi. Ba't tayo magte-take? Huwag tayo magte-take out. Take out, di ko take out. Iiwanan ko na ng ganyan yan. Yayamanin eh. Oy, Joanna, pakita mo naman ako ng mga foods yung dalawa ni Makagago. Pakita mo naman ako ng pagkain ng Lopez, kung gaano bang kayaman ng Lopez. Pakita mo naman ako. Di ba? Pakitaan sana tayo ni Joanna Francesca Lopez ng masarap na pagkain nila. Kung ano ba talaga yung pagkain ng mga mayayaman. Kasi ito lang pagkain ng hampas lupa patay gutom. Ganyan lang, Tikim-tikim lang. Order ka, halaga 10,000, tikim-tikim lang. Tapos, layas na. Ganyan lang. Di ba ikaw ay Doctorate of Humanities? Ako po ay, nakakahiya naman po, ay doctorate lang naman po sa Humanities and Philosophy. Humanitarian person ka, dami mong tinutulungan, sabi mo, bla bla bla. Now, kung ganyan ang logic mo, then paano yung mga taong nagugutom? Kasi parang wala kang pakialam sa mamahalin mo na pagkain. Ipupush mo pa ako na umorder ng marami, tas sayangin lang, no? Kasi alam niyan, mga kahombre ko, yung mga natitira sa restaurant, lalo na sa mga kalidad ng mga matataas na restaurant, hindi ho yan pwedeng kainin ng mga staff. Walang ganon. Straight tapon yan. So, ganon ang gusto mong gawin, Norman. Mag-aksaya tayo. And, doctorate in humanities ka pa sa lagay na yan. Diba, mga kahombre ko? Ano hong klaseng tao tong tao na ito? Walang pakundangan, walang respeto, bastos sa pagkain. Hindi kami ganyan, Norman. And actually, konti lang kaming kumain. Sa totoo lang, isang order lang, okay na kami. Kasi ako, Norman, usually kapag kumakain ako, gusto ko yung gustong-gusto ko talaga, tas kakainin ko lahat yon. Tapos na. Dahil nga, naaawa ako, napakaraming tao sa mundong ito ang naghihirap at nagugutom, tas saaksayahin ko lang ang pagkain. Grabe, Norman. Hindi pa ako graduated sa lagay na to sa humanities na ginawa mong kurso. Pero grabe, parang may mas puso pa ako sa'yo. Grabe. At dito, mga kahombre ko, dahil sa decorum ko na pinagsasabi nitong tolongges na to, mga kahombre ko, pakinggan natin, no? Ang kanyang paliwanag kung ba't siya nagsisisinga. Bakit sumisinga ka sa table napkin? Etiquette, please. Ay, alangan naman suminga ako sa hindi napkin. Singa-singa na ako. Sige nga. Alam mo ba para saan yung table napkin? Sa lahat, pwede mong pamunas sa bibig, pamunas sa kamay, pwede kang suminga, pwede mong pamunas, pwede lahat. Kung anong gusto mong gawin. Wala yung pinagkaiba sa tinatawag na decorum. Nandun ka sa restaurant, ang CR balayo, singa-singa ka na dahil nasinok ka. O may pumasok na something sa ilong mo. Anong gagawin mo? Sisinga ka lang? Di syempre, kukunin mo yung table napkin kasi replaceable naman yan. Di ba? Bang!
Ano ba yan, mga kahombre ko? Like, hindi ko maintindihan kung ano ba talaga takbo ng utak nito. Lap trip, no? Di ba? Shout out sa 9,000 nanonood ngayon. Pero ang tunay na viewers dyan, mga 8 lang. Mga 4,000 lang. Kasi mga kahombre ko, meron ho ng titrip dyan, no? For sure. Sure yan. Kasi definitely hindi ho totoo yan. 70,000, 20,000, hindi ho totoo yan. Kasi hindi ho nagtatali yan sa views niya after ng live niya. So, ibig sabihin, hindi ho totoo yan. Talagang, Norman, ayan ba ang minamahal ng tao kahit sa YouTube, binabastos ka lang. Kasi gusto nilang ma-heartbroken ka. Alam mo yun, pag biglang bumagsak, biglang di ba? Love trip talaga mga tao. At dito, mga kahombre ko, nagkaroon ng isang interview si Gus Gusin kung saan ang tao ang tao nag-i-interview sa kanya ay halos nakatingin lang at hindi nagsasalita. Mga kahombre ko, sobrang love trip mo ito, no? Kasi in-interview siya sa mismo channel niya at yung nag-interview sa kanya ay nagmukha hong tuod. Literal na nakaupo lang siya doon. Hindi niya alam kung ba't siya nandun. Si Gus Gusin lang ang nagsasalita. Hindi ba nakakatawa yun, mga kahombre ko? Anong klase to? What the F? Nagpa-interview ka tapos sa channel mo ipinost. Doctor of Philosophy. Nasaksihan ko rin yun. So, kaya walang karapatan yung mga nagtatanong kung bakit ka naging Dr. Antonio Leo Antonio Marcos. Actually, sagutin ko yun, it is a privilege for me to be chosen by the organization that connected with the Cambridge College of London. Ngunit ito ang sinabi mo noon. Ay ang aking pagtatapos, pagtatapos ko po, sa Cambridge Training College of London. The organization that connected with the Cambridge College of London. Pagtatapos ko po, sa Cambridge Training College of London. Sinungaling! Itong mga yung nangyayari ngayon, yung mga padagdag yung mga siguro sabihin na lang natin na gusto ko nilang gamitin para Hindi, kay Danny, nasagutin ko yan, yung issue about sa Philippine National Police Uniform. Noong 2019 kasi, may kaibigan ako, police, totoo. Kaibigan ko si Regional Director na ngayon ng Region 2, si Tony. Noong 2019 yun. Pero kami matagal nang hindi nag-uusap. At hindi naman masabing kaaway, pero parang malamig na yung relationship bilang magkaibigan. At talagang hindi na kami nag-uusap. Actually, binlock ko na siya, nakablock ako sa kanya. So, wala nang dahilan para i-connect pa yung kanyang pangalan sa pangalan ko. One time, nag-i-scroll ako habang naka-live. Alam mo naman, ano lang yan, social media vlog is parang pelikula lang yan eh. Wala, influencer ako, parang pelikula lang. Entertainment, oh. So, kasi noong 2019, dito ako pwede magkamali, Enero yun. Mga January, hindi ako sure, 23, 24, or 25 na January 2019. Walang taon na. Kasi January of 2019. Oh, di yung buong 2019, isang taon na yun, kasi January nangyari eh. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. 8 taon na ho eh. Kumbaga, nakita ko yon, dumating yung si Tony, si General nga. Noon, hindi pa siya General noon, kumbaga Colonel pa lang. Dala yung kanyang na nakahangin. May mannequin doon. Sinuot niya, ginano niya, ipinatong niya doon sa mannequin na nakaganon. Bit-bit niya kasi, wala siya hacker pala, wala siya bit-bit niyang ganon. Bumaba siya sa sasakyan niya. Dahil doon kasi pagpasok ko sa pintuan ng bahay ko, may 3 mannequin. Na usually, kung makikita mo lahat ng mga Amerikana ko, personal yung Amerikana ko, gawa ng Kingsmen.
lahat ng long ng Amerikana ko, made by Kingsman, may pangalan ko yung Francis. Sikat yung Kingsman. Hindi po yun nabibili lang. So, ang nangyayari po nung kasi 2017, 18, 19, pagka yung Kingsman pupunta sa bahay, yung tatlong tailor, susukatan nila ako ron. Tapos, sila yung naglagay ng mannequin doon sa Green Meadow. Sila yung naglagay ng mannequin. So, doon nila inaano yung Amerikano ko, doon nila tinatahe. Mga Kingsman London po. So, dumating siya, dipit niya yung Amerikano niya. Eh, wala makitang hanger, isinampay doon sa mannequin. Pinicturean ko. Pinicturean mo? Pinicturean ko. Eh, may kasama ako ron. Sabi ko, tatayo ako rito, edit mo nga. Sabi ko, wala na rin yung kasama ko na yun, So, napospok na. totoo dyan, hindi mo sinuot? Hindi. Oo. Hindi ko talaga sinuot. Kumbaga, hindi rin ako yung nag-edit. Pina-edit ko. Pinicturean ako. Pagka-picture, ikinonect doon sa laptop. In Adobe Photoshop. Tapos nilagay ko sa cellphone ko. For me na lang. Tapos pagdating ni Kevin, pinakita ko, bagay ba sa akin? Sabi niya, hindi siya. Nakatangala akong ganun eh. Yun lang. So, I keep it in my... Nakita ko mamay linggo. I just... Hindi. Tsaka mali pa yung pagkaka-edit kasi malaki yung kaliwang kamay. Manipis yung kaliwang kamay. Mahaba yung leg. Pero hindi naman ako So sabi ko, i-transfer mo nga yan sa cellphone ko. Ang sinasabi ho dito ni Norman, mga kahombre ko, ay taliwas sa pinost niya na official statement niya daw. Okay? Kasi dito, mga kahombre ko, ang sinasabi niya ay inedit daw ito ng isang tao niya. Ngunit, dati, ang sinabi niya, Ngayon, ginapit pa si General Maralag. Pinipilit na idikit sa akin para masira nga naman yung pangalan ng mama. Eh, ang problema mo makagago at po genius, 2023 pala kaaway ko na yan. Lahat ng mga lumabas na edited na picture, yung picture ko, idinikit mo sa pangalan nung general, tapos yung picture ko, inedit mo, nilagay mo sa Peña Blanca, kakasuhan ka nila, Yulen. Sapagkat ikaw, si friend of good genius, syempre damay si makagago. Hindi ko alam kung paano nila inedit yan. So, i-check nyo hong mabuti yung litrato na kumakalat at baka ho ay inedit lang nila yan. So, wala ho kung kinalaman yan. Kahit alkalin nyo lahat ng aking social media, ni minsan, hindi nyo ho makikita na ipinost ko yan. ngayon iba sinabi niya. Ngayon, sa kanyang statement, mga kahombre ko, sa kanyang official statement, ito ang sinabi niya, edited. Yan po ang ginawa ko noong January of 2019. Yun po. Again, sabi ko po, nasabi ko na po ang gusto ko sabihin. Yung pong pinakakalat nilang video, yan po ay inedit ko sa Adobe Photoshop. Yan po ay inedit ko sa Adobe Photoshop. Yan po ay inedit ko sa Adobe Photoshop. Noong pong 2019, January po. So, hindi maintindihan. Tatlo ho ang statement ni Norman, mga kahombre ko, tungkol sa uniforme. So, i-check nyo hong mabuti yung litrato na kumakalat at baka ho ay inedit lang nila yan. Yan po ay inedit ko sa Adobe Photoshop. Hindi rin ako nag-edit. Pina-edit ko. Pinicturean ako. Pagka-picture, ikinonect doon sa laptop. In Adobe Photoshop. Tapos nilagay ko sa cellphone ko. At nagkaroon ho, mga kahombre ko, si Food Genius ng isang post. Yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating bantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. Siya yung bantay bahay ko, yung tigadala ko ng damit nung nasa kulungan ako. Mabuting tao rin naman yan. As in, masasabi kong bata ako talaga yan. Medyo pagod. Si Colonel Maralag, kayo nagwawalis. Walis ka muna. Pakita natin, mambira. The cleaner and the bartender. Yan yung aking cleaner. Si Colonel Maralag. Okay. I am the bartender. Norman, ang tindi naman ng pambabastos mo. Kung si General Maralag man yan, yung pinagwawalis mo ko, no? Yung ginagawa mong tao ko, no? Ang bastos naman ang ginawa mo, no? Talagang ibinidyo mo pa, na ikaw ang boss niya. Alam mo, Norman, sobrang tindi na ng kabastusan at katarantaduhan mo. Kasi,
Isang general na yan ngayon. Tapos ang lumalabas dito, binabastos mo talaga literal ang pangalan ng tao na ito. May pamilya yan, Norman, na napapanood ang mga katarantaduhan mo. Hindi tama yung ginagawa mo. Tas panay banggit ka pa sa kanya. Latest statement mo, pinapalabas mo na alam at may idea itong general na ito na sinuot mo o pinictura mo, inedit kung ano man, yung uniform niya sa'yo. Grabe, Norman. Kahit konti man lang, no? Kung meron man talaga kayong pinagsamahan, pero konting respeto na lang. Kasi ang taas na tao na nito ngayon, ang taas na ng kanyang posisyon. Tas ngayon, inilalagay mo pa sa alanganin yung posisyon ng tao. Wala ka talagang puso, Norman. Kahit sa kaibigan mo. Sana tumahimik ka na lang. Hindi mo na lang kinuwento itong mga gantong kagaguhan mo. Nakakainit ng ulo, mga kahombre ko, kasi lahat naman tayo, no, nagsisimula tayo sa mababang trabaho, alam mo yon, pero yung ipakita mo pa, i-video mo pa, yung parang tinatarantado mo pa ang isang pulis sa video, man, only Norman can do it. This is super foul, mga kahombre ko. Itong ginawa niyang video na to, sobrang foul ho ito. Yung pinapalabas niya na tao-tao niya lang, isang colonel, isang PNP, na ngayon ay general na, ito ho ay kabastusan. Hindi ho tama to, mga kahombre ko. Napakabastos ng tao na ito. Magkikita naman kami ng Napolcom this coming week. So good luck sa'yo, Norman. Literal na ipapakita ko rin to. Itong kahayupan na ginagawa mo kay General Maralag. Masama yung ginawa mo, Norman. Sobra. Magpakita ka nga ng kahit na isang resibo na nagdidirekta sa pangalan ko. Bobo. Oh. Anong pinagsasasabi mo? Kaya ba ng OFW na tulungan yung buong Pilipinas? Hindi. Tanga, inutil. Ako mag-isa, kinaya ko. Bobo! O yan! Norman, eto, resibo. O, di ba? Palakihin mo yan, Mimgad, ha? I-zoom mo mismo sa pangalan niya. O yan, Norman. Sa pangalan mo, nagpadala. Lagot ka ngayon. Alam mo ba kung sino nagpakita nito, Norman? Kinasuhan ka na. Oo, patay ka ngayon. Ang saya niyan. Ayan yung mga no-bail na kaso, Norman. Exciting, man. Excited ka na ba? Nagkaroon ng live si Gusgusin kung saay kasama na nitong muli ang bida na si Casper, mga kahombre ko, no? Ayon sa kanya, Oh, napatunayan na naman yung kasinungalingan ni Makagago. Sabi ni Makagago, akala ko ba wala na si Casper? Bakit nandito? O di sinuknukan na naman na sinungaling yang si kahombre nyo. Hoy, okay ni nang Makagago, hindi ka pa ba nagsasawa sa kasinungalingan mo? Na busog sa kasinungalingan mo yung kahombre mo. Grabe, ang daming ano. Pinalayas, nagnakaw, ang dami. Oo, busog na busog yung kahombre mo sa kasinungalingan mo. Ina mo. no, mga kahombre ko. Hindi ho bumalik si Casper, mga kahombre ko. Bumalik siya, pero hindi siya bumalik. Ayan ang totoo dyan, mga kahombre ko. Alam nyo kung bakit hindi siya bumalik. Kasi hindi na yan tulad dati, na nandyan siya parate. Walang ganon, Norman. Aminin mo yan. Sasabihan mo pa ako ng sinungaling. Diyos ko, kita mo naman, oh. Tingnan mo ito. This was about few hours ago. Bumalik na siya ulit sa kanila. So, yung mga pakana mo, Norman, mga palabas mo kuno, no? Yang sasabihin mo na sinungaling ako, good for mga 2-3 hours lang yan. Tapos, wala na ulit. Sinungaling ka na ulit. Wala ka mapapatunayan at hindi ka mananalo sa akin, Norman. Kasi I am very real. Totoo kasi ako. Hindi ako nabubuhay sa kasinungalingan, Norman. Si Casper, mga kahombre ko, ay wala na dyan sa tao na yan. Nakikita nyo naman. Di ba? Sa way of talking ni Casper, hindi na siya tulad noon na parang buhay niya si Norman. Mapapansin nyo na wala ng spark tulad noon, mga kahombre ko. Yan ang masaklap, Norman. Diyan ka ngayon mayayari. Oo naman. Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Oh, gusto sa'yo. Abad kahombre. Ano ba sasabi mo sa hindorotot na to na hindi kinukwento niya na hindi ka raw sumahod, hindi ka raw pinasahod? Overvalue na ako eh. Sabi ko ano kanila yan. Sino yan? Oh. Yan na yun.
Batiin mo naman si Makagago. Ano masasabi mo? Hindi. Ano masasabi mo kung nandun ka nung hearing? Walang alam boss kung anong mangyayari dun Sa 24 to, babasagin daw ni Makagago yung ngipin ko. Sama mo na yung ngipin ko. Wala na yung Casper noon. Nalalaban ang buhay sa buhay para sa'yo. Wala nang taong ganun sa'yo, Norman. At sa 24 ng Pebrero, alas 10, nasa City Hall ako ng Parañaque, mga kahombre ko. Aabangan ko yan si Norman. Kahit 1,000 tao ang kasama mo. Kahit isang balahibo ko, hindi tataas, Norman. Ha? Prepare yourself. Mag-isa lang akong pupunta sa araw na yon, Norman. Ngayon, yung ibang pupunta, hindi ko nahawak yan. Bahala na kayo. I am making this announcement. Kasi, Norman, talagang gusto kong makita ng muka sa muka kung totoo nga bang kaya mong sabihin ang mga ito. Maliit lang Pilipinas. Pag nagkasalubong kami, promise. Bubunutin ko lahat ng balahibo sa ilong niyan, ipangunguya ko sa kanya. Pero walang bearing yan. Bukod sa duwag yan, gonggong na, duwag pa. Kaya mo, pangalan, Makagago kasi gago nga. Gago nga. Pero duwag naman yan. Ano yayabang mo? Wala. Bunganga, tanga. Paduduguin ko yung uso mo. Sampal-sampalin ko pa yung mukha niya pag nakita ko yan Dapat masasabi mo yan sa personal upang mapatunayan mong matapang ka talaga. Kasi otherwise, mababawasan ka ng ngipin. Well, joke lang yan, Norman, ha? Hindi naman ako ganyan. Kasi ayaw kong matalo sa kasuhan na ito, ha? Pero, at least naman, ipakita mo naman na matapang ka, ha? Exciting yan, Norman. Yung mga sinabi mo sa mother-in-law ko, yung mga sinabi mo sa mga magulang ko, yung mga sinabi mo sa misis ko, at yung mga sinabi mo sa pamilya ko, at sige na, isama na rin natin yung sinabi mo sa akin. Gusto kong makita, ha? Sa personal, kukumprontahin kita. Kasi tagal pa yan, kung kasukasuhan pa yan, matatalo ka naman talaga, di ba? Pero dito, kukumprontahin kita sa harap ng milyon-milyong tao sa live ko. Tignan natin kung totoo yan, Norman, ha? Lahat ng tapang mo kung totoo talaga. Diyan, mga kahombre ko, mawi-witness na natin ang katotohanan. At ito pa, malupit dyan. Huwag niyong kakalimutan, ganito hong katapang si Norman. Ligas tayo. Labas, tara, labas ka dyan, po. Ayaw mo matapang ka sa online ka lang pala. Halika! Tayo. Ang tapang ni Norman, mga kahombre ko, solid, ano? Yung matanda na nag-video sa akin, yung nagamo na suntukan, ang pangalan niya Ronald. Okay. Ano yan? Taga-Tramo. Yan. Ronald. Hindi ko na babanggitin yung apelido. Ronald ang pangalan niya, yung matandang yan. Ronald? Baka mamaya niyan kung sino-sino na namang ilabas mong picture. Wala ka namang patunay. Nagsabi ka na naman ng address. Mamaya niyan, balikan ka ng tao na yan na naman. At hindi ka naman sure kung siya nga ba talaga yun. Wala kang mapakitang patunay. Diyan ka mayayari, Norman. Oo. Patay ka dyan na naman. Anyway, Norman, ipagpatuloy mo pa ang katangahan mo kasi, you know, we are having fun out of you. Wala na. Putik. Yung palang food genius ay food guru. Yung swindler na yon, tagapunas pala ng puwet sa Europe. Kinagat pa nung kanyang tinakagat pa nung kanyang pasyente. Alam ko na ang trabaho nito. Oo, caregiver. Tagapunas ng puwet ng mga matatandang nawawala na sa sarili at nag-uulyanin, kaya siya kinagat. Alang ay yabang mo, kinang ina. Tagapunas ka lang pala ng puwet dyan. Walang iya. Sabi mo, ako si Food Genius. Alam naman nila na si Makagago leader niyang MGFG group. So,
alam ng buong lahi namin dito na makagago, ikaw ang leader nila. So in short, ngayon, lumalabas na yung i-final mo sa amin, ibig sabihin perjury yun, Norman? Kasi nagsisinungaling ka sa korte? Ayan, may patunay na naman kami na hindi ka pala sure kung sino tong Pugenius. Literal, na ipinoint mo lang yung finger mo sa amin. O sa akin, in this case. Patay ka ngayon, Norman. Nagdagdag ka na naman ng sakit sa ulo. At alam nyo, mga kahombre ko, itong tao na ito, umaasa itong tao na ito sa mga OFW. And yet, mga kahombre ko, ano hong ginagawa ng tao na ito? Pinagtatawanan niya ho at binabastos-bastos niya ang isa sa mga magigiting na trabaho ng mga OFW. Caregiver lang pala. Ulitin mo nga to, Meme God, yung sinabi niya. Eto, taga-punas pala ng puwet yun sa Europe. Matindi, no? Eto, matindi. Yung pasyente niya na matanda, kinagat siya. Caregiver. Caregiver, Tapos kung makapag matindi. Wala ka talagang idea, no? O wala ka talagang puso at ignorante ka, tama? Alam mo ba na yung mga nagpapalipad sa'yo, halos lahat ganito ang trabaho o kaya naman tagalinis ng bahay? At yan, yung pinakinabangan mo. At hanggang ngayon, maybe, pinapakinabangan mo. Tapos, ganito lang, ang tingin mo pala sa kanila, pinagtatawanan mo pa. Norma naman. Ang pagiging isang caregiver bilang isang OFW ay hindi ho nakakatawa. At yung paghugas-hugas ng puwet, normal lang ho yan, mga kahombre ko. And actually, it pays a lot of money. Sa totoo lang. Mas malaki pa ho ang kita ng mga caregiver kaysa sa mga domestic helper. Yan ang totoo. Diba? Malaking pera yan. Ngunit mahirap na trabaho yan, mga kahombre ko. Mahirap na trabaho yan. And it's very, very disrespectful, no, para sa akin. Kasi marami akong nakatrabaho ng mga caregiver sa NHS, sa Basingstoke back in the day. Sa hospital to. So, nakita ko, nagkaroon ako ng respeto na matindi sa mga caregivers. Kasi, nagkaroon pa nga ako ng experience na wala nang buhay yung pasyente. Pagkataas ni tita, well, Pilipina din siya, no? Tinulungan ko siya. Ako naman nandun ako sa pwesto. Hindi ako caregiver, pero tinulungan ko siyang itaas yung pasyente. Pagtaas ng pasyente, mga kahombre ko, bigla akong bumulwak. Lahat ng dumi niya. Kasi wala na siya So, alam niyo yun, mga kahombre ko. Unfortunately, hindi ko natulungan si tita nung panahon. Kasi grabe, nasuka ho talaga ako. Hindi ko kaya, no? Hindi ko kasi trabaho yun. Pero tumulong ako sa abot na mga kaya ko. Grabe, tumuloy-tuloy ho yung dumi nung taong wala ng buhay. Diyos ko Lord, mga kahombre ko, simula nung araw na yon, talaga nagkaroon ako ng napakatinding respeto, no, sa mga caregiver natin na mga Pilipina at mga Pilipino. Grabe, mga kahombre ko, napakahirap po niyan. Pero bilang OFW, nilulunok mo yan. Ano yan, sobrang traumatic nung experience ko na yun, but okay lang, naikwento ko na rin naman sa inyo. Pero man, kaya wag tayong papayag, no, na isang Norman gusgusin lang ang maglalang-lang sa trabahong caregiver. At kesyo tagahugas ng wet packs. Wala ka talagang idea, Norman. Hindi naman porke caregiver, tagahugas lang ng wet packs. Ha? Malawak na trabaho yan. Meron ding tinatawag na communication and love to sa pasyente, Norman. Ha? Kasi usually matanda na yung binibigyan mo ng care. So at the end of the day, natututunan mo na rin siyang irespeto at mahalin. Hindi lang trabaho, kundi pamilya na rin ang naituturing mo sa tao na yun. Kaya yung sabi mo na naglilinis ng wet packs, tagahugas ng wet packs, that's super disrespectful. Wala kang idea sa sinasabi mo. Wala ka talagang kwentang tao, Norman. Yung utak ni Norman, literal, mga kahombre ko, panghoyo talaga yan. Nako, grabe to, mga kahombre ko. This is very disrespectful. Hindi ako makapaniwala, no, na kahit dito talagang ganyan siyang klase ng tao. Meron ho dito, mga kahombre ko, na isang fanboy ni Norman Gusgusin. Ang pangalan ay Mark. Ito hong tao na ito, mga kahombre ko, ay madalas kong nakikita, no, sa group page ko, sa mga live ko, no, nagko-comment ho siya ng kung ano-anong kabastusan sa akin, at lalong-lalo na, mga kahombre ko, sa Facebook ng aking misis. Madalas ho yan.
nag-angry react sa misis ko, sa lahat ng post. And actually, kung ano-ano rin mga kabulastugan na sinasabi ng tao na ito. Ngayon, mga kahombre ko, ayoko naman tong i-bash. Kasi no point. Pero kailangan ko tong ilabas bilang ehemplo kung gaano kasamang tao si Norman. Napagkaalaman ho namin na itong Mark ay wala pala sa bansang ito. Nasa ibang bansa siya. Hindi ko alam kung nasaan, pero nasa ibang bansa siya. Itong Mark ay madalas nagpapalipad kay Norman. At itong Mark ay merong disability. Siya ho'y isang vulnerable na tao, mga kahombre ko. So ito ho si Mark, ang dami niyang sinasabi sa akin, mga kahombre ko, at lalong-lalo na sa misis ko, no? Sa tingin ko, mga kahombre ko, itong tao na ito ay inuutusan lamang ni Norman Mangusi. Isa ito sa masugid na follower ni Norman. Most probably, inutuuto at inuuto-uto niya itong tao na ito. Huwag kang makihalo sa gulo na ito nang hindi ka sigurado. You will be put in depths of hell. Sure yan. Huwag mong papayagan ang sarili mo na makapasok sa gantong klase ng toxicity. Alam nyo, para sa pamilya nitong Mark, alam namin na this is a very vulnerable guy. Ngunit, lahat ng kabulastugan na lumalabas sa bunganga niya ay may kaukulang parusa. Ha? Lahat ng action niya. So, para sa pamilya nitong Mark, bantayan nyo ang inyong bata, ang inyong tao, o ang inyong kamag-anak. Kasi baka mamaya niyan, saltikin ang mga tao at kung ano-anong masasama at masasaklap na salita ang matanggap ng vulnerable na taong ito. Dahil kay Norman. At nagpapalipad pa yan kay Norman. Nagpapalipad ho yan sa YT ni Norman. Mark, eto, makinig ka sa akin. Please, umalis ka sa sitwasyon na yan. Kasi mamalasin ang buhay mo. And at the same time, kita mo kung ano-ano tuloy ang lumalabas sa bunganga mong kabulastugan. Ganyan na nga ang state mo. Nasa vulnerable state ka na, gumagawa ka pa ng katarantaduhan. Hindi pwede yan, Mark. Huwag ka makinig kay Norman kasi hindi ka yan dadalhin sa magandang pwesto o magandang lugar. Mapapahama ka dyan. Mga kahombre ko, iniimbitahan ko kayo, huwag niyong i-bash itong tao na ito. Kailangan lang ho nitong taong tong mabigyan ng tamang salita and hopefully magbago siya for the better. Pangit talaga ang ginagawa ng tao na ito and baka lang madamay. So, please wag natin tong i-bash or whatsoever. Tulungan na lang natin na mabago ang isip niya. Yun lang, mga kahombre ko. At dito, Norman, ano ang isasagot mo? Mukhang yung pinakamataas na ng CICC na si Yusek Aboy Paraiso ay ito ang sinabi. Magandang hapon po, Undersecretary Aboy Paraiso. Bilang head po ng DICC, oo, sir, meron pong mga lumalabas na mga video clip na kung saan yung mga video clip po picture na suot-suot po ni alias Francis Leo Marcos na mas na hindi daw siya nagsuot ng pang-PNP. Pero kayo po, sir, dito po sa DICC, ano po ang inyong pananaw po doon sa video po na yon? So, nung ina-analyze natin yung photo na available online, lumalabas na hindi siya AI-generated or computer-generated. Ibig sabihin hindi siya minanipula at kung ano yung nakalagay sa litrato, malamang suot niya talaga yung uniforme. Opo. Meron po ba siyang pananagutan doon sa ginawa niya pong yun? Well, under our revised penal code, maaari siya kasuhan ng usurpation of authority tsaka illegal use of uniforms and insignias mo. Opo. Tapos sir, kasi sinasabi niya raw, AI, edited lang daw po yun. Kayo po sir? Ginamitan natin ng technology, ina-analyze natin at yung mga available videos online po, lumalabas po hindi po siya AI-generated or computer-generated po. Ibig sabihin sir, legit po na video po yun, hindi po edited. Legit na photo yun na sinuot niya, base sa pag-analyze namin, sinuot niya yung uniform niya. Maraming salamat, Kap Ninyo, ha. Pahiram muna ako ng clip mo. Pero ito, mga kahombre ko, maririnig natin dito si Yusek Aboy na lehitimo ho at hindi edited yung picture niya na may suot siya ng uniform ng kapulisan. At mga kahombre ko, syempre, CICC na to, mga kahombre ko, siya na mismo yung pinakamataas sa cybercrime. So, napaka-imposible, mga kahombre ko, na nagsasabi ng kasinungalingan si Yusek Aboy Paraiso. So, wala na, Norman. Game over. Ayun, mga kahombre ko, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong panunood. One love, good fucking vibes. One love,
good fucking vibes. Wow.